Hi, everyone, and welcome to today's episode of Lignayan Podcast. This is Sherry, and for today, we have our guest, so Miss Dr. Alan Padama from University of the Philippines, Los Baños, and maybe it's better na siya yung mag-introduce ng sarili niya para mas in-depth maybe. So, Alan, would you like to introduce yourself to the podcast? Yan, hello. Yan, ako si Alan Padama from UPLB, Institute of Physics. And I'm working here, faculty member, and I started working here noong 2014. And yung research focus ko ngayon is on density functional theory, first principles calculations to as a tool or as an approach to investigate materials. So yung specialization ko ay sa computational material science. Yan. So yun yung yun yung research team ng group namin na we're investigating certain different phenomena or behavior of atoms and so on na related sa materials. Ayan. Okay, it's very nice. I think if tama yung pagkakatanda ko, IOP just recently had the name IOP, right? Nung I think September 26, just Yes, so last month. congratulations also to Mm, your institute. yes, na-approve siya ng BOR nung September 26. Oh. Actually, I'm curious. How did you end up with computational materials research? Ano ba yung journey? Paano umabot sa ganyan level of research? Ah, okay, so ganito. Well, nag-start yung interest ko sa physics when I was in high school. Tapos wala naman sa original plan kong mag-physics, but then pumasa ako sa DOST scholarship, and parang dun sa program or dun sa scholarship mismo, sila na yung pumili ng school and sila rin yung pumili ng course. Ayan. So, nag-aral ako sa Philippine Normal University, Manila, and then kumuha ko ng Bachelor of Science in Physics for Teachers. So, doon yung nag-umpisa yung journey ko sa physics. And then after that, nagtrabaho after graduating, pero doon na-build yung interest ko na interesting yung pag-aralan yung physical phenomena, especially when you're dealing with small particle systems. Tapos after working for I think 2 years, nag-decide ako na gusto ko mag-pursue ng research career sa physics. So ayun, nag-take ako ng master's degree sa De La Salle University, and doon na ako nag-start kumuha ng specialization sa computational material science. Then nagkaroon na ng opportunity na makakuha ng scholarship sa Japan. So, bale nag-start ako ng master's degree sa De La Salle, and then ewan ko tama yung term na shift to straight PhD program, and then dumating yung opportunity ng scholarship sa Osaka University. So, dun ko na tinuloy yung graduate studies ko. And dun na rin ako parang dun na nagtuloy-tuloy yung pagkuha ko ng specialization sa computational material science. Hanggang matapos ako ng PhD. And then chose to go back to Philippines. Yes, immediately after my graduation ng PhD sa Osaka University noong 2014, bumalik na ako ng Pilipinas. So, yes. So, parang ganun yung nangyari. Tapos, since 2014, nandito na ako sa Los Baños. Oh, very interesting. Wait, nung sinabi mo na you started with Bachelor of Science in Physics for teachers,
So you had some idea na, parang gusto ko magturo or really DOST nag-decide? Yep, the QOST yung nag-decide nung degree, Yung under kami nung project 8102 ng SEI, ayun. So parang may mga students from different regions, pero yun yung course na kukunin. Tapos kung hindi, hindi ka makakakuha ng scholarship. Parang ganun yung naging Okay. mandato sa amin. Yan. So, noong una medyo parang parang wala kasi sa plano ko na magturo dati. Pero natutunan na rin na, okey, kailangan palang mag-mentor. Nung una medyo mahirap kasi parang akala mo nasa show ka lagi na kailangan mong mag mag mag-prepare, tapos i-motivate yung students. Pero eventually naman ay naging okey siya sa'kin. But it's nice 'no, na eventually nagturo ka rin naman. So, Yun, nag-full circle din. ah, so eventually bumalik din talaga ako sa teaching. Mm. Okay. So medyo try tayong to be technical kasi your work is on computational material Mm. science. Ano specifically yung nangyayari? Because actually, we have quite a few guests in the podcast that are also doing computational research. May mga nagdi-DFT rin. So, how do people that are doing DFT distinguish? Nare-recognize nyo ba yung mga ginagawa ng isa't isa? Like, because for me, DFT is very big computational work. And then, actually, hindi ako masyadong familiar. But would you say that in your field, once you know people doing DFT, na makikita mo na how different is this group compared sa ginagawa ng group nyo? Yeah, I think maganda yung question, interesting 'no. Yeah, may certain ano naman, focus. Well, DFT, tama yung sabi mo na marami kang puwedeng gawin kapag sinasabing density functional theory yung focus ng research or yung approach na ginagamit, marami kang puwedeng gawin. May mga researchers na ang ginagawa ay i-improve yung mga approximation methods na ini-implement mismo doon sa ini-implement kapag nagnu-numerical calculations na yung software. So mas accurate na approximation, mas okay for the users. Yes. Okay, so may mga researchers na involved do'n. So kumbaga ay in-improve nila yung mga in particular tinatawag namin 'to na exchange correlation energies or minsan yung mga van der Waals interactions na dapat ay ma-incorporate doon sa system, doon sa mga interacting atoms para mas accurate yung description ng mga interactions. Yung isa namang puwedeng gawin ay gamitin yung mga developments na yon para mag-explain or mag-design ng material for certain applications. So, nandun ako sa research or dun ako naka-focus sa part na 'yon. So, parang yung mga dinevelop ng mga researchers na approximation methods, ginagamit 'yon para mag-explain ng material, behavior or mechanisms ng mga reactions or mag-design ng mga materials using computational simulations. Tapos doon sa area na 'yon, marami kang puwedeng i-explore. May mga researchers o research groups na ang focus ay metal oxides. Meron ding talagang naka-focus sila sa 2D materials, tapos semiconductors. Meron din naman yung kahit ano as long as there are interesting phenomena for that for those materials, then yun yung kanilang pag-aaralan. Pero sa akin more on surfaces. So may experience ako sa metals, metal oxides, semiconductors, pero in general kung titingnan mo,
halos surface tapos may molecule or adsorbate kung tawagin namin that are interacting with those surfaces regardless of type. May mga involvement din naman ako sa 2D materials pero as a collaborator. Pero yung sa mismong mga ginagawa ko, it's more on surface systems. And then, pwede mo ring, minsan, nadidistinguish mo rin yung research group based doon sa gusto nilang pag-aralan doon sa material mismo. Pwedeng mga mechanical properties like what will happen doon sa system kapag nag-apply ka ng strain. Pero meron din namang more focus sa electronic properties, like how do the atoms or the charges in those atoms that are interacting, paano nagkakaroon ng redistribution. So, aside from electronic, may mga groups din na ang focus ay thermal properties or optical properties. So, tama yung sabi mo na marami kang pwedeng gawin, pero yung may mga grupo na focus sa optical, may mga groups na focus sa electronics, may mga groups na focus naman sa vibrational properties, and depende pa sa klase ng materials na gusto nilang pag-aralan. Interesting. Siguro I would like to try to tone it down a bit more. How would you, technical, no? How would you try to explain ano ba ang DFT talaga? For example, in your case, if you have a metal surface, ano yung ginagawa ng DFT? Okay. So, well, kung titingnan natin, 'di ba, meron tayong sa isang metal meron kang atoms, no? Tapos sa atom, sa bawat atom na 'yun may electrons, may nucleus. Tapos if gusto mong pag-aralan yung interaction ng isang atom with the other atom in that particular metal, kailangan alam mo kung paano nag-i-interact yung isang electron with the other electron, yung isang electron with the rest of the electrons in the material. So, technically hindi siya solvable kasi nga ang daming mong electrons. Yes. Tapos, so yung tinatawag nating many-body problem. And so kung titingnan mo isa-isa, if you will treat those electrons as individual entities, hindi kakayanin numerical analysis or numerical solution or analytical. Hindi talaga siya kaya dahil sa isang atom na nga lang, depende sa atomic number, napakarami ng electrons. And there are nuclei sa system. So, ang ginagawa ng density functional theory, instead of treating those electrons as individual entities, tinitingnan niya siya as a group, as density. Yeah. So, parang marireduce yung problem na tinitingnan mo sila isa-isa by treating them as a group, tapos doon ka magmamanipulate. Kumbaga, lahat ng properties na gusto mo ay kukunin mo by exploiting that electron density. Yan. Yung electrons as a group. So, para kung merong isang gel Mm. that you can assume na kinuha na niya lahat ng properties ng lahat ng electrons. So, it makes an ensemble of all the electrons. Tapos, yun na yung properties na babaguhin mo. Yan. So, parang kung ako ay isang electron, yung nararamdaman ko supposedly na interaction sa akin ng iba ay nakukuha or nararamdaman ko na siya as an interaction between me and a group of electrons. Ayan, so parang ganun yung idea. Kaya, well, in a sense, naging simple yung treatment dun sa problem, and that makes it possible to investigate kahit na solids yan, kahit na ang daming atoms ng system, kaya niyang
tingnan or kaya mo siyang gamitin to calculate those different properties. Pero once you treat it as like an approximation, parang marami kang na-disregard technically because it's no longer an exact solution, 'di ba, so to speak. Hmm, in principle, puwede mo siyang tingnan as an exact theory pero, ah, may mga ina-approximate siya kasi kunyari yung mga lalo na yung mga quantum effects, kasi ang hirap nun Eh, tingnan. So, dun pumapasok yung approximation na hindi siya wala ka namang basis kasi ang hirap din naman siya pag-aralan experimentally. So, sa implementation ng density functional theory, pumapasok yung contributions, energy contributions from quantum effects as an approximation. Yan. So, kaya yun yung part na sinasabi kong may mga researchers na doon din naman sila nagfo-focus. Kasi kung hindi sila makakapag-provide ng magandang approximation method for that particular contribution, hindi rin magiging maganda yung result nung implementation. Ayun. okay. So since ano siya, since is mostly computational work, edi heavy 'to sa ano, calculation. Do you require like big calculation PCs or I think usually some people also use supercomputers, 'di ba? Tama. Talagang walang way sa ngayon kundi gumamit ka ng supercomputer. Ayan. And may kaya naman siya ng desktop. Kunyari, simple molecules, yung gusto mong pag-aralan. Pero kung nagpunta ka na ng solids or kahit na molecules na may sabi mo na 10 to 20 number of atoms, Mm. kadalasan mabigat na yon. So, sa amin kailangan mo talagang may access ka sa, supercomputing facility or mag-put up ka ng sarili mong computing facility. May mga options din na yung cloud computing, pero hindi ko pa siya nasusubukan. And I think that's also a possible option for users. Ah, kaya yun. So how does Minsan your group hmm, do it? Ano po yung computers na gamit niyo? May access kayo to supercomputers or did you hmm, build your own? nung nag-start ako, nag-survive ako by collaborating with other researchers. So parang, minaintain ko pa rin yung collaboration ko with Osaka University. Tapos ayun, nagka-come up kami ng mga, research projects na puwedeng gawin, doable. Tapos nakagamit ako ng kanilang equipment, kanilang computing facility. Tapos hanggang yung mga labmates ko dati nagkaroon na rin ng sariling group. So yun, collaboration din with them. Tapos yun, through projects din. So ngayon nakapag-set up kami dito sa IOP ng computing facility. Hindi naman siya yung sobrang laki pero at least nagagamit din ng students na nagti-thesis, nagagamit namin for the project. So yun yung isang importante makapag-setup ka by applying or by acquiring funds from government agencies or funding agencies. Medyo mahirap, challenging siya, pero I think importante 'yun para may magamit din yung students mo. And then minsan may mga calls ang mga supercomputing facilities like I think Fugaku. Yeah, Fugaku, oo. Na nag-o-open din sila ng call for researchers kahit nasa outside ka ng Japan. So magsasubmit ka ng proposal tapos, you will declare ilan yung kailangan mong
Or computation hours, yung mga ganun, cores, nodes. So, kung sa tingin naman nila ay okay, po-provide naman nila sa'yo. So, malaking bagay din yung mga yan sa amin. So for your research, I guess the biggest challenge is really to find the calculation time. Lalo na kung kasi mm, dumadami yung pa-komplikado ng komplikado yung mga materials natin na nasi-synthesize experimentally. So, habang nagiging komplikado yung materials, pahirap din ng pahirap yung mas nagiging expensive yung computational cost kasi kailangan mong i-model yung mga complicated materials na yan. Kaya, actually nagsasabay siya eh. Pa-improve naman ng pa-improve yung computers natin, pero habang nagiging advanced din yung experimental equipment, nakaka-discover sila ng different types of materials, different phenomena na kailangan ding i-address computationally. So, maglalaro din doon yung computational time. Interesting. So, sa tingin mo, not just with maybe just the computational power, but ano ba yung challenge ngayon with computational materials research? Like, ano yung trend ng ginagawa? What's Yes. additional thing that we're trying to do? Nung nag-start ako ng simulations, interaction between, kunyari, hydrogen atom or oxygen atom with metal surface, na importante na, maganda na siyang topic during that time. That was maybe 11 to 15 years ago. Kasi, di ba, nung siyempre, hindi pa masyadong maganda yung mga computing facilities or computers that time. Tapos, ang magandang topic noon, kahit hanggang ngayon naman, ay more on energy applications. So, yun, hydrogen and oxygen absorption or interaction with metals, for example, ay relevant yan sa fuel cells. Tapos, dumating sa point na medyo naging in yung metal oxides because of their possible applications not only in catalysis pero pati sa mga medical applications. So kahit sa mga coatings, so, nag-shift naman doon. Pero dahil may oxygen ka doon sa material mo, medyo nagiging computationally expensive na siya. And then yung mga 2D materials, di ba? Graphene. Doom talaga yung 2D materials. So hanggang sa computational simulations, ang daming binabari mga metal, mga TMD, transition metals, tapos with different types of heteroatoms. Ngayon, ang challenge na ay dahil nga sa ang dami ng complex materials na nasi-synthesize at marami kang complex materials, kahit hypothetical systems na pwedeng pag-aralan na sobrang computationally expensive, ay paano mo ngayon gagamitin yung machine learning sa study mo. So, dahil masyadong computationally expensive, kailangan mong gamitin yung machine learning, yung mga different models na pwedeng na meron sa machine learning para by doing a small number of calculations, yung machine learning na yung magpipredict. Iti-train mo na lang yung results ng DFT. Tapos yung machine learning na yung bahalang mag-calculate nung natitirang calculations na madami na gusto mong makita. Cool. Galing. Parang integration siya ng two topics, no, na may DFT ka tapos nagma-machine learning ka. Kaya yun yung naging relevant ngayon sa field namin. Kasi hindi mo talaga
nung una akala ko nga rin ay baka naman hindi necessary na mag-machine learning. DFT is sufficient. Pero for example, dun sa ginagawa namin ngayon, nung una, yung studies namin ay more on bimetallic halides. Kunyari, dalawa ka lang metals, pagsamahin mo, and then that's it. Pero ngayon, kaya na siyang gawin experimentally na pagsama-samahin yung 5 elements, 5 transition metals as an alloy. So, kapag gagawin mo yan sa DFT, tapos titingnan mo yung alloy na yan as catalyst, baka para masabi mo na good siya or hindi siya good as catalyst, kailangan mo mag-perform ng 40 to 80,000 na DFT calculations. So, hindi mo gagawin yun kasi sobrang expensive. Too much. Siguro, magka-calculate ka lang ng 500 data points, tapos gagamitin mo si machine learning to train those hundreds of DFT result. Tapos yung model na matitrain mo, siya yung magpipredict nung thousands na hindi mo pa nagagawa. Very interesting. Mm. Magandang thread nga siya, no? Kasi lalo na kung halimbawa, hindi ganun, syempre, hindi naman talaga easily accessible yung mga high performance na calculations or yung mga kaya yung mga mabilisang DFT. So, if you can really trim it down to just a few calculations, is very good. Tsaka, ano rin siya, mapapabilis talaga yung trabaho. Tama yan. Kasi isipin mo sa amin, kunyari yung isang calculation na, let's say, adsorption ng isang add atom sa isang high entropy alloy. Siguro it will take 8 hours to 1 day. Okay. So, kung gagawin mo yung 40,000 na calculations for that system, masyado siyang So, magkapamilya ka na, hindi pa tapos ang calculation. kaya baka di ka graduate sa degree na kinukuha mo. I mean, sa degree mo. Parang gano'n. Kaya napaka-useful. Very interesting. So, in your case, syempre, ngayon, nagsa-start ka na rin ng machine learning ngayon, right? Nag-incorporate na kami ng But, siguro in the entire process, what do you think yung hindi mo makakalimutan siguro na experience once you started doing computational materials research? isa sa mga research na ginawa ko, yung mga memorable, yung mga talagang naging importante sa akin ay una yung naging topic ko nung nasa graduate studies pa lang ako. So medyo simple kasi yung system, pero may certain phenomena na sa tingin namin that time ay hindi pa siya na-explain, kumbaga. So na-observe siya experimentally, but then it lacks explanation kung bakit nangyayari yon. Theory. Pero yung system ay medyo simple kasi hydrogen at saka pure palladium siya. So parang paano siya nagpe-penetrate doon sa material. So parang ganun. So isa yun sa mga importante na research. Tapos with that simple system na hydrogen and palladium metal, nag-extend kami into palladium alloys like palladium silver, palladium copper, and so on. Para lang makita kung ano yung differences ng phenomenon na interesting para sa amin if you introduce other metal. So it started with a very simple systems, very simple problem. Pero because of that study na extend siya by concept of alloy. Tapos naging importante rin sa akin yung mga research na
in collaboration with industries. Kasi nung una akala ko 'di ba siyempre simulations, marami kang hindi kinako-consider na factors doon sa model mo. So, parang kumbaga 'pag tinitingnan mo siya at kapag tinitingnan din ng kausap minsan too ideal, parang gano'n. Masyadong ideal yung system. But then when we started collaborating with experimentalists sa industry, do'n na na-appreciate na, okey pala kasi yung inputs namin, yun din yung kanilang talagang tinitingnan or bine-verify in their experiment. Kasi ang isang advantage ay nai-skip mo yung trial and error na na step kung ikaw ay experimentalist. I'm not sure pero yun yung baka kasi magalit. Pero minsan kasi what if anong mangyayari kung paghahaluin ko si element A, element B, element A, element C, and so on. Pero kung sinubukan mo siyang gawin sa computational or computationally, so probably it is cheaper doing computational simulations, and after completing the study, may mabibigay kang suggestion kay experimentalist na it's better to combine A and C dahil mas stable sila compared Yeah, yeah. to A and B. So may certain steps experimentalist na may skip, and that will also benefit yung grupo. So yun yung naging setup namin with the industry and experimentalist na collaborators namin. Tapos what else? Tapos ito yung pinakahuli naming ginagawa sa high entropy alloys. Yun nga yung alloy siya pero ang composition niya ay 5 or more different elements. Kaya challenging siya computationally dahil yun nga, Yes. ang daming arrangements na pwede mong gawin, and with those different arrangements, it's computationally expensive. Kaya dun din kami na-challenge na, okay, kailangan talaga nating mag-machine learning otherwise hindi matatapos yung study. So, yun yung sa recent na ginagawa namin, yun yung isa sa mga, importanteng naging development. Ayan. Actually, gusto ko lang balikan yung sinabi mo kanina that actually hindi ko kasi alam na um calculations or computational researchers can are actually collaborating with industry people. So ano yung nature ng collaboration na yan? Like ikaw yung theoretical backing ng research nila or Hmm, something? parang gano'n. Pero that was when I was, student sa Oh, Japan. student ka pa nun. Kasi malakas yung tie-up ng industry sa Japan 'no. Kaya dun kami dun ako na-involve as a student. So parang yung study na yun ay sa automobile exhaust sa Tambucho. Oh, okay. Ayun, so parang ang problem ay ano ang material na gagamitin mo as catalyst para, ah, ma-convert yung nitric oxide, yung NOx into a chemical or molecule na less harmful. Kasi ang ginagamit dati sa mga heavy metal industries ay yung three-way catalyst kung tawagin, platinum, rhodium, and palladium, which are very expensive. So, yun nag-test kami ng mga transition metals like copper, nickel, which are cheaper than those metals. And nag-come up kami dun sa conclusion na metal oxide dapat. Pero yun, so yun yung pinropose namin, and then naging okay din naman nung tinest nung industry.
experimentally. So, yung isang sa mga interesting na results na kuha namin. I think actually interesting siya to for me kasi if as an experimentalist, Mm. minsan kasi kapag nakaka-encounter ako ng mga tao that they're doing yearly computational, ang hirap i-imagine ano yung potential ng research. Kasi it's too fundamental, 'di ba? Parang makakita ka ng makakapagbasa ka ng publication na okay, eto yung ginawa nila, pero parang ang hirap imaginin para saan ba 'to? So, knowing actually that, oh, some people are actually doing tie-ups that may real world application. Oo, That's gan actually quite nice. I think, siguro ako kung I'm doing computational research, ma-hype din ako. maganda yung part na yan, interesting siya lalo na kung nandun na kayo sa discussion na kaharap mo sila, and then yeah, it's maganda siyang experience. So, but right now, yung ginagawa niya na is yung ano na, alloys na Hmm, ano. alloys na, sa alloys kami. So, yun medyo bago pa kasi yung alloys, mga na-discover siya ng hindi naman sobrang bago pero na-discover siya ng early 2000 experimentally. Pero dahil medyo complicated yung system, recent na lang in-explore yung kanyang applications. Kasi yung mga unang studies, tiningnan mo na kung talaga bang stable yung material, tapos ano yung kanyang mga more on characterization sa experimentalist. And then nung may mga test na lumabas na related sa kanyang applications, dun na nag-increase yung study doon sa system na yun. Okay, interesting. Tapos right now, you have your own research group na. May research group kami dito sa UPLB at kaming mga faculty members na gumagawa ng simulations or nagpe-perform ng simulations. Ganyan. So, gumawa kami ng grupo para Is there a big community of Filipinos doing DFTs or computational materials research? ethics. I think marami na rin, eh. Kasi sa De La Salle University, definitely may grupo doon. Sa UP Diliman meron din. May Hmm. mga nagpe-perform na rin ng computation material science, particularly DFT calculations. Sa MSU-IIT meron din mga gumagawa ng Hmm. mga nagpe-perform ng DFT calculations. So, technically kapag may mga conferences dito na kunyari, SPP or SPVM, may mga presentations kang makikita na or may mga presenters na nagpe-present, DFT calculations based investigations. So, marami-rami na rin. Ayun. So, halimbawa, we have some students and that are thinking of pursuing maybe research on computational materials. Mm. Ano bang magandang advice para sa kanila? Hmm, for students, maganda, mag-aral mabuti. Foundational courses, 'yun yung importante 'no. So, lalo na Necessary skill, do you need to know how to code? meron hindi naman yung lagi mo siyang gagawin, pero may mga instances talaga na kailangan mo siyang gawin. Magko-code ka talaga. Lalo na kung kunyari dito sa huli naming ginagawa dahil sa sobrang dami ng data, sobrang dami ng calculations. So, para mag-process ng mga results na 'yan, kailangan mo talagang mag-code. And tapos fundamentals, quantum mechanics kasi Okay. kasi many body problem, ayan. And then, ah,
small particle systems, atoms. So definitely quantum mechanics. Diba ba? Solid state physics. Kasi magmo-model ka ng surfaces, magmo-model ka ng bulk systems, crystals, tapos yung calculations mo, reciprocal lattice, yun. Tapos kung may electronic calculations ka, optical, ano pa ba, band structures, so solid state talaga. And vibrations, phonons, so Dami rin pala, no? napaka-importante ng solid state. Ayan. Tapos ano pa ba? Chemistry, kahit papaano. Dapat may alam ka rin, fundamentals. Kasi you're dealing with electrons, tapos interaction between atoms. So kailangan talaga na may idea ka ng chemical bonding. And if you're a student, ano pa? Siyempre yung patience kasi minsan matagal maghintay ng results ng calculation. Pero maganda yun kasi habang naghihintay ka, pwedeng nag-aaral ka, nag-RRL ka. So, hindi naman, kumbaga, hindi naman masasayang. And tiyaga rin kasi magpe-prepare ka ng sobrang daming input files. Tapos, kailangan i-double check mo yung input files mo. Triple check kasi once na nagkamali yan, tapos, or may mali ka doon sa mga parameters na sinet mo, tapos, matatapos pala or it will take 1 week for that calculation. And that's another cycle. So, tiyaga lang din. Wala talaga. Oo. Siguro actually, I think, personally, sa mga nakilala ko that are doing computational research, patience talaga. Because, first of all, mag-set up pa lang ng ika-calculate, mahirap na eh. Medyo Then you have to wait a long time para matapos yung calculate. para matapos. Tapos, kaya, yun, time management din. Kasi minsan, isipin natin na bukas na lang or next week ko na lang i-prepare. Pero umuusad yung time Tapos hindi mo alam kung ilang araw or ilang weeks itatakbo nung calculations mo. So, lalo na kung may deadlines ka, tapos or nagtitesis ka or under ng project yung research mo. So, napaka-importante. Yeah. Kaya management. So maybe just to wrap up na lang the podcast for today's episode. If we have, for example, listeners that are actually interested sa computational materials research, ano masasabi mo sa kanila? Kung papasok kayo sa computational material science research, you have to understand yung fundamentals. From classical mechanics hanggang modern physics, fundamentals pa rin. And syempre, yung mga advanced courses natin, maging pasyensyoso, parang kailangan mo rin talaga siyang pag-aralan. Dahil eventually, yung mga concepts na yon gagamitin mo siya kapag nag-a-analyze ka. So, babalikan mo rin sila. And then, yun nga, kailangan matyaga ka doon sa process. Minsan kasi, dahil may ready na software na ginagamit, so parang naisasantabi yung physics or yung importanteng concepts in the simulations. So, maging matyaga ka sa process para know your fundamentals, para kapag nag-analyze ka, hindi ka mabablanko or may yung mga essentials, kahit simple man yan na concepts, tapos essentials siya to explain the mechanism, to explain the property of the material, hindi siya makakaligtaan. And then, may mga instances na kapag sa computational materials ay medyo challenging yung system, so you have to embrace those challenges. So, ang hirap naman na itong i-model, palitan ko na lang kaya yung material, yung mga ganun.
kung importante yung material na yan, tapos wala pang gumagawa. Yan. So, ano pa ba? Time management, nabanggit ko na kanina. Yan. So, what else? Technical skills, yung parang sabi mo. Hindi naman sobrang kailangan sobrang galing mo mag-code, pero at least kaya mong mag-code ng yung mga kailangan mag-extract ng something from a set of data. Tapos pagsasama-samahin sila in a certain text file. So you have to build your technical skills. What else? Collaborate. I mean, importante yon. Lalo na kung nasa pag-graduate ka na ng masters or PhD. Napaka-importante mag-set up ng collaboration, not only with other researchers, but to keep or to maintain the collaboration with your own group. And kailangan mo rin i-develop yung soft skills, probably communication, yung mga ganun na importanteng bagay, especially when you are sharing your research ideas, when you are answering questions. So yun, I think fundamentals, mga technical skills, foundations, tapos challenges, ma-overcome naman yan as long as makipag-usap ka with your lab mates, makipag-usap ka with your advisor. Yes. Communication key. Communication. Yan. Okay. So, meron pa ba? Okay na. Okay na, I think. Yeah. Yeah, I guess ako personally, I learned new things today. So, bihira lang din kasi talaga ako makipag-usap with computational researchers. So, thank you again for joining us in this episode. So, Salamat. natin, maybe in the future, we could makaisa pa ulit. Pwede naman. Sige. Okay, so again, thank you very much, and to everyone who stayed tuned in the episode, thank you very much, and then we'll see you in the next episode. Bye. Bye.